loves! For today's video, may tanong tayo dito. So, pwede pa daw bang i-login yung dating old na Pi network account? So, yes, pwede po yan. So, paano nyo siya ilalagin? Kasi dati yung ginamit talaga natin sa pag-login sa Pi network is Facebook account. So, gamitin mo yung Facebook account kung anong pinag-login mo dati sa Pi account mo. And then, yun, login mo, then i-check mo mga loves, no? Kung meron pa yung coins ninyo, or kung available yung KYC ninyo mga loves, ha? Kailangan mag-KYC na kayo habang maaga pa. So, meron na lang tayong 3 days. May 3 days na lang kayo para tapusin yung KYC ninyo ngayon. Kasi nga, kapag di kayo natapos for KYC, baka mag-back to zero po yung mga mininas nyo na Pi coins dati. Dati, yung mga sumali ng 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, no? 5 years ago. So, mag-KYC na kayo, mag-identity verification na kayo para pumasa kayo, and after that, pwedeng ma-transfer po yung Pi coins nyo sa Pi browser wallet niyo para pwede nyo siyang mas-sell later on. Okay? Kasi sa akin dito, ang dami kong unverified. Ayan yung aking unverified balance kasi nga, ito yung mga members ko dati na nagminas. Kasama kong nagminas pero hindi na po nila na-continue yung account nila. Hindi na po sila nakapag-identity verification. So, meron akong 3 days left. Kapag hindi sila nag-KYC, mawawala po some of my bonus na Pi coins dito. So, hindi ko alam kung magkano yung mababawas dito pero update ko kayo kung anong mangyayari sa aking unverified balance kasi ang dami kong members na hindi active. Siguro yung iba, nawala na yung FB account, nawala na yung mga informations nila, ba diba? So, kailangan kasi pag ilalagin yung dating FB. So, yung kapatid ko, yung dating FB niya yung gamit niya. So, ayun. Hindi na siya makapag-mine, hindi niya na pwedeng balikan yung account niya na dati kasi nawala yung FB niya na yun. So, gumawa siya ng bagong account niya. Pero wala pang KYC yun sa mga bago. So, soon pa lang. Kaya sa mga old users, pwede pa kayo mag-KYC. Sa mga new users, wala pa munang KYC. Okay? So, make sure mag-KYC na kayo mga loves para naman hindi sayang yung Pi coins niyo. So, saan kayo mag-KYC? Click nyo tong 3 dot lines. Click 3 lines. Click nyo yung mainnet. Click nyo yung mainnet and i-click nyo yung mainnet checklist. So, dito, kailangan lahat to mag-green yan. So, 1 to 9, kailangan yung tapusin yan. So, first gagawin nyo pag wala kayong Pi browser app, i-download nyo na ang Pi browser app. Tapos, i-click nyo lang po yung Create Pi Wallet. Pag i-click nyo yung Create Pi Wallet, madadirect kayo dun sa Create Wallet. So, mag-create lang kayo ng wallet nyo. Next, i-confirm nyo lang po yung Pi Wallet niyo. I-click nyo din itong number 3. And mag-commit kayo ng lockup configuration. Mga loves, no? 2 weeks lang piliin nyo sa lockup configuration. Huwag 6 months, 1 year, 3 years kasi yun yung aantayin nyo bago matransfer yung Pi coins ninyo. So, ganun ka tagal. Secure your account, yan. Iko-complete nyo ulit yan. Sign acknowledgement to receive comments. Ayan. So, mag-send and receive lang kayo ng tokens sa mga kakilala ninyo. Vice versa kayo. Mag-submit kayo ng KYC. Ito yung ID na. Mag-submit kayo ng ID na dapat magtugma dun sa Pi account niyo and then sa ID ninyo, okay? Wait nyo lang yung KYC results and then next nyo yung migrate to mainnet. So, kapag okay yan, congratulations, then pwede pong matransfer yung Pi coins niyo sa inyong Pi browser wallet. Pero, basahin nyo yung instructions ha kasi 14 days yung processing. After 14 days bago matransfer. Pero kapag ganito ang nangyari, ang lumabas, mga loves, ayan, ganyan siya, nag-green lahat hanggang number 8, tapos sa number 9, nag-orange or yellow ba yan? Orange, ayan. Ibig sabihin, hindi pa matatransfer yung Pi coins nyo kasi baka nilock up nyo siya ng 1 year, 2 years, 3 years. So, at least 2 weeks man lang. Ilock up nyo ng 2 weeks. Ayan, para matransfer yung Pi coins nyo. Anyway, ayan, yun. Congratulations sa mga kumita kay Pi Network. Yung mga nakapag-sell ng kanilang mga Pi. Kasi sa akin, ang nakuha ko lang is 2 Pi. Nakalock up yung aking ibang Pi coins. Anyway, ayan. So, yun lang. Mag-comment kayo sa comment section kung may gusto kayong ipagawang mga other tutorials at ituturo natin siya sa inyo. Okay? Thank you for watching.